Welcome back to my channel, Ramir Boulder. Ang pagbabalik ni dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara ng halos 110 million sa gobyerno ay hindi lamang isang simpleng transaksyon ng pera, kundi isang madiskarteng hakbang na naglalahad ng masalimuot na dinamika ng pananagutan, pag-asa sa immunity at ang mas malalim na hamon ng pagpapanumbalik ng tiwala sa publiko. Ito ay bahagi ng mas malaking konstekto ng isang scam na kinabibilangan ng mga ghost projects at kickbacks na umaabot sa 300 million. 300 million na nag-ugat sa 450 na proyekto na nagkakahalaga ng 28.9 billion mula 2022 hanggang 2025 at nagdulot ng malaking pinsala sa komunidad na lubha ang pangangailangan ng epektibong infrastruktura laban sa baha. Una, ang aksyong ito ay nagpapakita ng pragmatismo sa legal na sistema bilang isang self-confessed conspirator na nag-ugnay sa mga mataas na opisyal ng DPWH, mga senador, ha, at mga congressman sa isang scheme ng 20 to 30% kickbacks mula sa budget insertion. Ha? Si Alcantara ay nagpasya na magbigay ng good faith sa pamamagitan ng pagbabalik ng pera upang maging state witness sa witness protection program ng DPW ay ng DOJ. Ha? Ito po, saksiyan mo po ang kanyang pagbabalik, napakaraming pera nito. Ano po? Ito po. Ayun po ay nasasaksihan nyo ang cash turnover. Ito po ay parte ng restitution. Dito po si Attorney Emil Hogan para po para katawanan ang kanyang kliyente na si Engineer Henry Alcantara para pangunahan ang pagka-turnover ng what appears to be 110 million pesos in cash. Kasama ang kanyang abogado, isinauli ni dating DPWH District Engineer Henry Alcantara ang 110 million pesos cash sa Department of Justice o DOJ kanina. Nandoon din ang kinatawan mula sa Land Bank of the Philippines at Bureau of Treasury para saksihan ang turnover ng pera na bahagi ng tinatawag na restitution. Ayon kay Acting DOJ Secretary Frederick Vida, parte pa lang ito ng halaga na nakulimbat o iligal na kinuha ni Alcantara mula sa pamahalaan kaugnay ng flood control projects. Basically, this would fall under amounts of money unlawfully obtained by Engineer Henry Alcantara. Mula sa DOJ, susuriin ng Land Bank at Bureau of Treasury ang pera kung walang peke at bibilangin ang aktwal na halaga. Saka ito ililipat sa pangangalaga ng Bureau of Treasury. Pagkatapos din po nito, gagampanan naman po ng Bureau of Treasury kasama po ang mga kapatid natin sa Land Bank para po i-validate yung cash count itong halagang nasa atin. Dagdag pa ng DOJ, nasa 300 million pesos ang inaasahan na kabuuang isasauli ni Alcantara batay sa deklarasyon nito na kanya nakuha at pagpapakita ng good faith o pagiging sincero. Umaasa silang bago matapos ang taon ay may kasunod pang maibabalik. Nilinaw naman ng DOJ na hindi garantiya ang pagsasauli ni Alcantara ng pera para siya ay maging state witness. Hindi daw garantiya ang pagsusuli ni Henry Alcantara ng pera upang siya ay maging isang state witness, no? Sa madaling salita, ito ay isang kalkuladong pagsusumiti ang pagbabalik ng 110 million na kinumpirma ng Bureau of Treasury at Land Bank para sa validation
ay unang tranche pa lamang ng kanyang 300 million commitment na nagbibigay daan sa kanya na maging whistleblower habang pinoprotektahan ang sariling interest. Ito ay nagpapaalala sa amin ng mga nakaraang kaso tulad ng pork barrel scam kung saan ang mga akusado ay gumagamit ng katulad na taktika upang mabawasan ang parusa, ngunit hindi ito nagbabago ng katotohanan na ang perang ito ay people's money, at dapat ibalik ng buo upang makamit ang tunay na katarungan. Itong perang ito ay pera nating lahat, taxpayers money, people's money. Ano? Pangalawa, sa mas malalim na antas, ang pagbabalik na ito ay isang sinyalis ng potensyal na pagbabago sa kultura ng korupsyon sa gobyerno. Ngunit may mga limitasyon na nagdudulot ng pagdududa. Si Acting Secretary Frederick Bida ay nagpuri sa hakbang na ito bilang step forward achieving justice at recovery of people's money na nagpapakita ng determinasyon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magpanumbalik ng publiko fund sa gitna ng krisis na nagdudulot ng pagbagsak ng tiwala sa mga proyekto ng infrastruktura. Ano po? O hindi makakasuhan. Pera po natin to eh. This is recovery of the people's money. Tama. So mahalagang bahagi ho to. Ayon kay Vida, wala ring impormasyon ang DOJ kung saan galing ang pera at kung ito ay tinago o winidraw sa bangko. Samantala, binigyang diin ng abogado ni Alcantara na sincero ang kanyang kliyente na isauli ang pera. Umaasa rin aya si Alcantara na maging isa sa batayan ito ng DOJ na siya ay maging state witness. Yun pong inaasahan namin. Sana naman ay maging dagdag na puntos iyon para sa kanya. Kasi nga tulad nun, para pinapakita naman namin na handa siya tumulong para sa investigasyon at maging testigo sa ongoing na mga investigasyon. Samantala, si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ay naasahan din na magsasauli ng 7 million pesos sa gobyerno kaugnay pa rin ng iligal nilang kinita sa flood control projects. Dante Amento, UNTV. Ito rin ay naghahalumigmig ng sistematikong problema. Bakit kailangan pang umabot sa ganitong antas bago magbalik ang mga opisyal ng ninakaw na yaman? Ang mga proyekto sa Bulacan, sa kabilang mga lugar tulad ng mga Hagonoy, Malolos na madalas binabaha ay hindi lamang nagdulot ng perwisyo sa publiko, kundi nagpapabagal din sa pag-unlad ng ekonomiya na maaaring magresulta sa mas mataas na pinsala mula sa mga natural na sakuna. Ano po? Ito po yung sa totoo lang po, ang mga taong ito na nangulimbat sa kaban ng bayan, ano po, ay kailangan nilang panagutan. Nakakaawa man silang tingnan dahil nga sa kanilang pinagagawa. Pero mas nakakaawa tayo. Ano? Hindi nyo po na itatanong, naawa ako dito sa mga taong to eh. Kasi sila makukulong. May katibayan po na talagang sila ay gumawa ng kasalanan. Ano po? Gumawa sila ng kasalanan, inamin po nila. Malamang, korte na po ang magpapasa dyan kung talagang sila'y bibigyan ng mababang parusa. Ano? Pero kailangan malaman, mayroon talagang managot na mga matataas na opisyal dito, kagaya ng senador at mga congressman na sangkot dito. Ano po? Okay, hanggang dito na lamang po. Huwag niyo pong kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel, Ramir Boulder, at pati po sa aking
Facebook page. Marami pong salamat.